Kumusta na mga misis? Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, malangan, luwagas ng pag-ibig, malaya, mayabang kalooban, maginhawa at matagumpay! Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, dahil ko'y magkaiba. Pag nalilingwanan ng salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayang siya dahil sa kanyang bigay, siksik-ringli umaapaw ang buhay. Pagsiyang siya dahil sinunod ang tunay. Tsak yun, happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayang siya dahil sa kanya'y nagbigay, siksik-ringling umakaw ang buhay. Pagsiyang siya dahil sinunod ang tunay. Tsak-yun! Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Sumigaw ang mayaman na! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Kasa niyo na lang kamay. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Sabihin niyo, "Peace be with you." Find your partner. Ang una sabihin mo sa partner mo, "Peace be with you."
1 plus 1. Anong sasabihin mo sa pangalawa? And also with you. And also with you. 1 plus 1. 3 plus 3. Ano sa huling sasabihin nyo? Ano? Peace be with you and also with you. Sabihin mo sa huli, magkasama tayo. Saan kayo magkasama? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, tasang kamay. Sabi lang kung tatlo, yung tatlong ulit, sabihin nyo tatlong ulit. Peace, peace, peace. Kailangan kita. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay? What is the opposite of peace? Ano ang katapat ng kapayapaan? Ano? Kaguluhan? The opposite of peace is fear. Takot. Pag wala sa'yong kapayapaan, ano naghahari sa'yo? Takot. Bakit ka natatakot? Bakit ang mga alagad natatakot? Bakit ang unang bati ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad nang siya'y muling mabuhay at nagpakita sa kanila ay peace be with you? Sapagkat nakikita niyang takot na takot sila sa mga Hudyo. Baka sila ang hulihin at ipako din sa cross. Kayo, di pa natatakot ipako sa cross? All over the Bible, masusumpungan niyo po ang sinasabi ng Panginoon sa tao, fear not or do not be afraid. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit concern na concern ang Panginoon sa ating kapayapaan? Bakit? Ayaw na magulo? Sapagkat pag wala sa atin ang kapayapaan, ano naghahari sa atin? Takot. Takot. Kapag tayo ay laging takot, ano ang mangyayari sa atin? Manginginig ang tuhod. Laging kabado. Amen ba? So, balisang-balisa. Kapag laging takot ang tao, umiikli ang buhay. Sapagkat ang takot ang pinagbubuhatan ng sari-saring problema sa buhay. Minsan may mga taong takot na takot, hindi naman alam kung anong kinatatakutan nila. Sino sa inyo ang takot sa multo? Yung totoo lang. Sino ang takot sa multo? Yung hindi nagtatas, hindi takot sa multo? Kung ngayong gabi magpakita siya ng multo, hindi kayo matatakot? Kadalasan ang ating kinatatakutan mga bagay na hindi natin alam at hindi natin nakikita. Totoo hindi? Mga bagay na hindi natin alam o hindi natin nakikita.
o kaya malaman man natin, wala tayong magagawa. So ang aking babahagi sa inyo is how to keep your peace during times of trouble. And how important is peace to everyone. Gaano ba kahalaga ang kapayapaan sa buhay ng tao? At paano natin mapapanatili ang kapayapaang kailangan natin? Akala natin, nung una, nung ato'y binatat dalaga, sige na nga, manligaw lang ako at mag-asawa para matahimik. Nang magkaasawa na tahimik ba? Lakasan nyo. Bakit? May asawa na ba kayo? Diba? So, sino sa inyo talaga ang gustong magkaroon ng kapayapaan? Ibang kapayapaan ito, sapagkat sa isang bahagi ng kasulatan, may sinasabi ang Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito para magdala ng kapayapaan. Ay, hindi ba conflicting yun, no? Pagkatapos, sinasabi niya dito, peace be with you. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung sinasabi niya, hindi ko naparito para magbigay ng kapayapaan, kundi magdala ng tabak. Yung manugang laban sa biyanan. Sa isang bahagi ng kasulatan, noon niya, nabasa ko yun . Anong uri ng kapayapaan yun? At anong uri ng kapayapaan ang tinutukoy ng Panginoon? Sa isang bahagi naman, sinasabi niya, kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Kaya sa mundo ngayon, magulo. Dito na lang sa atin, magulo. Sa Senado, magulo na. Sa Kongreso, magulo. No? Maraming gulo. Bakit kaya? Bakit mahilig ang tao sa gulo? Pero sabi ng Panginoong Kristo, in the world, this world is full of troubles. Marami kayong kapigatian at kaguluhan sa sanlibutan ito. Pero ang sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, since peace is the ultimate, I would say, yung bagay na hinahanap ng tao, pag hindi natin nasumpungan yan sa buhay ngayon, doon natin masusumpungan sa kung saan nakalagay na RIP. Rest in peace. Pero kapayapaan ito, masusumpungan natin ngayon din sa buhay na ito. Kapag nasumpungan nyo ang nagbibigay ng kapayapaan. Kapayapaang hindi maunawaan ng tao sa gitna ng kaguluhan ng mundo. At ang tao may taglay nito, nakatitiyak, anuman mangyari, hindi siya hindi siya maguguluhan. Hindi siya magugulimihanan. Ang resulta ay hindi siya tatanda. Sapagkat kung wala kang kapapayapaan, 40 ka pa lang, mukha ka ng 80. Amen ba? Pero pag nasumpungan yung kapayapaan itong tinutukoy ng Panginoong Kristo in the midst of trouble, makita nyo kahit 120 na kayo, mukhang 20 lang kayo. Amen ba? Ito ang kapayapaan kailangan natin para humaba ang buhay natin dito sa mundo. Sino ang gusto mahabang buhay? Alam, ang buhay talaga dito sa mundo, mahiwaga. Tingnan nyo. Nung isang araw, narinig ko sa radyo si Brother Dante. Pinadadama niya sa kay Sister Meli yung kanyang pag-ibig.
At saka nagbabayad daw siya ng kanyang mga utang sa kanya. No? Kailan lang yun? Yung isang linggo ko yata narinig si Brother Dante na talagang pinakikita daw niya ngayon kay Sister Meli yung pag-ibig niya. Kako, bakit kaya? May sakit ba si Meli? Pero wala naman at the time. Diba? Ngayon, nabalitaan ko, paktay na. Kako, bakit? Anong nangyari? Nandito pa lang siya nung isang araw, masaya. Ano nangyari? Ha? Inatake daw. Inatake. Kaya wala nakakasiguro sa buhay nito talaga. Habang tayo may hininga, huwag tayong himwalay kay Kristo. Amen ba? Now, so when times like that happens, how do you keep your peace? Mahalaga po yung kapayapaang ito. Ito po ang nawawala sa mga mag-asawa, kadalasan, sa loob ng tahanan, sa magbiyanan, no? Sa mag-ina, mag-ama, magkumare, magkumpare, yung matalik na magkaibigan. Sikapin yung magkautang sa isa't isa. Sapagkat kapag kayo nagkautang sa isa't isa at hindi binayaran, yung matalik mong kaibigan, magiging matindi mong kaaway. Totoo hindi? Bakit nagiging matinding kaaway ang matalik na kaibigan? Ha? Ano hindi nagbabayad? Hindi kasi, yung matalik mong kaibigan, na ipagtatapat mo ang lahat na sekreto mo sa buhay. Wala kang tinatago sa kanya. Kaya kapag nag-inaway ka noon, inaway mo siya, lagot ka. Marami siyang sekretong nalalaman sa iyo. Amen ba? Pero ang Panginoon, kahit malaman ang sekreto mo, hindi ka ibubulgar. Amen? Kaya siya lamang talaga ang nagtataglay ng kapayapaang hindi masusukat dito sa mundo. So, related po ito doon sa topic natin ng karayang Martes, when trouble strikes. Kapag ang kaguluhan ay dumarating, sabi sa Santiago, is anyone of you in trouble? Ano daw instruction? He should pray. Is anyone of you happy? Ano? Now, when you're in trouble, are you happy? So, in other words, when you are happy, you are at peace. Wala kang trouble. So, whether in trouble or out of trouble, we should always pray. Lagi tayong nananalangin. So, my little lesson tonight is how to keep your peace. Yung peace pong tinutukoy dito, hindi po yung kapayapaan sa magkaibigan sa isa-isa. Sapagkat yan po ay madaling masira po ang kapayapaan yan. Hindi kailangan magbayad ng utang, lagot na. Out of peace na kayo. Pero itong kapayapaan na ito ang tinatawag na inner peace. Kaya kapayapaan sa ating loob. Kaya kapayapaan sa ating isipan. Na anuman mangyari sa ating paligid, nagkakamatayan na, ay yung kapayapaan na yun ay nananatili. Hindi tayo naapektuhan ng mga pangyayari. So the first step to keep your peace is found in Philippians chapter 4, verses 4 to 7. It says, "Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Narinig niyo yun? So, ang unang prescription para tayo hindi mawala sa ating kapayapaan, ano man mangyayari, namatayan, may nagkasakit, nanakawan, iniwan ng asawa, sumakabilang bahay, tumakap ng pagkamalintiks, yung pala sa iba. Pag wala kang kapayapaan ito, siguradong gira ang aabutin mo. Ano? Subalit, pag taglay mong kapayapaang ito, tudo pasa lang. Kahit nakita mo nang may kahawak ng kamay, sasabihin mo lang, praise the Lord, hallelujah, para tumakbo ang kabayo. Amen ba? So, sa ano man daw bangay, magalak tayo lagi. Because the opposite of trouble is peace. And the ingredient of peace is joy. Alam niyo yung ingredient? Anong tawag doon sa ingredient? Sangkap. Sangkap. Kapag ikaw ay may kapayapaan, inner peace, lagi kang masaya. Lagi kang nagagalak, lagi kang umaawit ng papuri sa Panginoon, lagi kang nagpapasalamat, lagi kang nakangiti. Amen ba? Hindi mo makita isang taong taglay ang kapayapaan ni Kristo na akala mo, walang problema na yan, sapagkat lagi nakangiti yan. Hindi mo yan mahalatang galit sa'yo. Oh. Nakarap sa'yo pero nakangiti pa rin yan. Bakit? Hindi siya naapektuhan ng anumang sasabihin ng kanyang kapaligiran. Alisan mo man yan ng tungkulin, alisan mo sa posto, alisan mo ng kapangyarihan, okay lang. Hindi siya maapektuhan. Tuloy lang ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, be joyful always. Nakita niyo ang salitang always? Ano ibig sabihin ng always? Lagi. Lagi tayong magalak. Magalak sa Panginoon. No? Natagaan pa. Praise the Lord. Amen ba? Nadukutan. Praise the Lord. Nanakawan ng bag na may pera. Praise the Lord. Amen. Amen ba? Hallelujah. Bakit? Pera lang yun eh. Be joyful always and pray continually and give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos o ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Yung nangyari? Kalooban ba ng Diyos yung naputulan ka ng daliri? Hindi, pero magpuri ka pa rin. Bakit? Naputulan ka na, napupuri ka pa. Ano? Nanakawang ka na, nagpupuri ka pa. Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi. Ang kalooban ng Diyos, ano man mangyari,
magpasalamat ka at magpuri sa Diyos. Amen? Sapagkat walang nangyayari sa atin, sa tao, na hindi alam ng Diyos. Bakit tayo kailangan magpasalamat? Sapagkat mayroon tayong Diyos na tutulong sa panahon ng ating pangangailangan. Amen ba? Second, what I'm sharing with you is to keep your peace. Ang bawat Kristiyano, ang binyagang Kristiyano, sa totoo lang ay hindi dapat nababahala sa anumang bagay. No? Bakit? Binibigyan tayo ng kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan yan ay nanatili nang sandaling ibigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu Santo. Isa yan sa bunga ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya. Kapayapaan. Kapayapaan na galing sa Diyos. Kapayapaan na hindi mabibili sa palengke. Kapayapaan na hindi maibibigay ng asawa, magulang, kaibigan, etc. Kapayapaan na hindi matitinag sa gitna o sa panahon ng kaguluhan. Ano man ang nangyayari, you are at peace with yourself all the time. Kaya lagi kang malusog. Sapagkat payapa ang kailooban mo. Sa sandaling mawala ang kapayapaan na yan, sasakit na ang loob mo, sasakit na ang ulo mo, sasakit na ang bulsa mo. Marami na sakit na mararamdaman pag nawala yung kapayapaan na yun. Totoo hindi? Nasundan nyo? So, mahalaga po ang kapayapaan itong binibigay sa atin ng Panginoon. Ito ang isang susi sa pampahaba ng buhay. Pampahaba ng buhay. Amen ba? Bakit maraming bigla ang inaatake ng alta presyon? Nawawala sa kanila ang kapayapaan. Amen ba? Sometimes yung mga ganyang sakit, hindi naman sa kinakain lahat yan Ang sabi sa akin ng aking doktor pagkatapos sa aking ma-bypass noong 98, sabi niya, malakas ang puso mo, iwasan mo lang ang stress. Iwasan mo ang stress sapagkat ang stress, number one na nagpo-produce ng cholesterol sa katawan mo, sa ugat mo. So, ang sabi ko sa kanya, Dok, sabihin mo yan sa misis ko. Anyway, sinabi talaga ng doktor. So, ang ginawa naman ni Sister Belen, talagang mabait na mabait siya kasi ka-opera ko lang So, lahat na pagkain na binigay ng instruction ng doktor, yun ang inanda sa akin, ay walang kalasa-lasa. Walang asin, walang ganito, kasi bawal daw. Ay, lalo akong nagalit. Lalong tumaas ang alta presyon ko, blood pressure ko. Ayun, lalo kang may stress. Bakit? Nawala yung kapayapaan na bigay ni Kristo Nawawala din pala yan. Pangsamantala. Pero ituturo ko sa inyo ang mga bagay na ito na anuman mangyari, hindi talaga mawawala ang kapayapaan na yan. Magugulat ka. Mabibigla ka. Pero in a few minutes, balik yung kapayapaan na yun. You will be at peace with yourself. Siyempre, sino nabibigla yung nawalan ka ng 10,000? Magugulat ka siyempre, magagalit ka. Sino yung magagalit? Hindi yung magagalit na yung inaasahan mo, hindi dumating. Amen ba? Siyempre, magagalit ka. Hindi. Yung may taglay na kapayapaan ng ganito, sandali lang galit. Split second lang. Mamaya, nakangiti na naman yan. At peace na siya sa kanyang sarili. Amen ba? So the first step is be joyful always.
Magalak kayo lagi sa Panginoon. No? Na question is, how do you keep that? Paano ka laging magagalak sa Panginoon? Ha? Paano? Alam nyo na? Hindi nyo pa alam? Hello? Gusto nyo malaman? Okay, mamaya. Sabihin ko sa inyo. Second is, to keep that peace, para hindi mawala yan, in that spirit of joyfulness, do not be absent in the assembly of joyful believers. May kasabihan, misery loves company. Ano ba yung misery sa Tagalog? Kapighatian, naghahanap daw yan ng kasamahang namimigati rin. Madalas, yung nalulungkot, maghahanap ng mga taong nalulungkot din. Damay-damay sila. No? Kaya ngayon, juwit sila sa pag-iyak, nagsisisihan. Mali yun eh. Pagka dumarating sa atin ang trouble, look for a joyful assembly ng mga mananampalataya. Hanapin nyo yung pagtitipon ng mga masasayang pagtitipon ng mga mananampalataya. Nasumpukan nyo ba yun? Kagaya dito sa atin. Karamihan sa inyo ditong nagawin dito, for the first time, dispalinghado ang ulo. Hindi alam ang gagawin. Kaya nung unang dumating dito, puro pintas sa akin. Puro pintas. Yan pa ang servant leader niya. Ganyan ba yan? Parang boyoy naman yun. Pero sa katagal-tagalan, no. Siyempre, nahahawaan ninyo. Kaya pipiliin yung tatabihan nyo. Huwag kayong tatabi doon sa matulis ang nguso. Sigurado pag-uwi nyo yan, ako, doble ang tulis nyo. Hanapin nyo yung masiyahing tao. Yun ang samahan nyo. Amen? Tingnan nyo to. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side, and the disciples were overjoyed when they saw the Lord again. So, noong orang araw na yun, sanlinggong yun, nang si Jesus ay inilibing, pero muling nabuhay, no? Yung mga alagad na naiwan, laging nagkakatipon. Sa loob ng isang silid. Sarado ang pintuan, sarado ang bintana, nakalak. Sapagkat natatakot sila sa mga eskriba at mga Hudyo na dumakip kay Kristo. Pakiramdam nila, wanted din sila. Silang isusunod sa Panginoon. But, the spirit of togetherness na iniwan sa kanilang Panginoon, nandoon sa kanila. Kaya, nang sila'y nandoon na at ang pinag-uusapan nila ay ang Panginoong namatay na hindi pa nila pinaniwalaang na muling nabuhay, biglang lumutang sa kalagitnaan nila at nagpakita ang Panginoon. At ang unang sinabi ay Peace be with you. So sa gitna ng kapulungan ng mga manampalataya, nakatitiyak tayong yung ating kaguluhan mapapalitan ng kapayapaan at kasiyahan sapagkat ang Panginoon ay sasama sa atin. Amen? So, ng araw na yon, yung mga kasamahan nilang kasama doon sa prayer meeting na yon, nanumbalik agad yung kanilang kagalakan. At this time, iibang kagalakan.
sapagkat nakita nila ang Kristong muling nabuhay. Pinakita sa kanilang ebidensya yung sugat niya sa kanyang tagiliran at saka sa kanyang mga kamay. Kaya naniwala silang ito na nga ang Panginoon. Si Tomas, nasaan? Absent. Absent ang araw na yun, kaya gulong-gulo pa si Tomas. Busy doon sa laluma. Kaya nang makita nila mga alagad, sabi ng mga alagad na masasaya, ay Tom, nakita namin ang Panginoon, buhay talaga. Sabi ni Tomas, maniwala ko sa inyo. Maniwala ko sa inyo. Nahihibang lang kayo. Maliban na makita ko ang mga butas sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniwala. Kaya malungkot pa si Tomas. Samantalang yung mga kasamahan niya, masasaya na. Bumalik na ang dating sigla nila sapagkat muli nang napakita si Jesus na muling nabuhay sa kanila. Amen? So, marami dyan sa atin ang nawawala ng kapayapaan sapagkat absent ng absent. Absent ng absent. Kung kailan pa naman tayo absent, saka dumarating yung Panginoon. Saka binubuhos yung pagpapalang kailangan natin. Amen ba? So, pag tayo nagkakatipon dito sa lupa, nagkakatipon din ang mga anghel sa langit. Sabi sa aklat ng Hebreo, we have come to the joyful assembly of angels, and the spirits of righteous men made perfect who are there already. Kasama ang ating Inang Birhin, mga santo, mga taong namuhay at sa kalooban ng Diyos noong unang panahon na naroon na sa pagtitipon ng mga itinuring na panganay sa kaharian ng langit. So lagi silang, tayo dito laging may katumbas doon sa langit pala. Basahin nyo doon sa Biblia, yung nawawalang tupa, pag nasumpungan, ilan ang nagsisiawit doon ng papuri sa Diyos sa kalangitan? Libo-libong anghel. Amen? So, tuwing tayo nagkakatipon sa lakong ito at nagkakisayahan at nagpupuri sa Panginoon, may katapat tayo sa itaas. Kaya ang kapayapaan na kailangan natin, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, taglay na natin. Amen? So, the first step to keep that peace ng Panginoon, kasi this peace is very important because most of the sicknesses today, nag-o-originate po yan sa isang isip at pusong magulo. Hindi alam ang gagawin sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Lalo na kung nawalan ka ng trabaho, wala ka ng asahang pagkukunan, so lagi kang balisa. Lagi kang balisa. No? Pag lagi kang balisa, lagi kang takot, hindi malayong atakihin ka sa puso. Hindi malayong atakihin ka ng alta presyon. O kaya hindi malayong bigla ka nalang bumagsak dyan. Amen? Hindi mo alam kung bakit ka nahihilo. Yung pala, bakit kayo tahimik? Niniribis ko dito pagkatahimik kayo. Ako'y naniniwalang uuwi kayong payapa ngayon. Amen. Basta tandaan nyo, ang katapat ng kasama ng kapayapaan ay joy. Amen ba? So do not be absent in the joyful assembly of believers. Regularly attend. Kaya pa po tayo mayroong kaya nabuo po ang Santa Iglesia. Sapagkat yung unang panahon noon, ang mga manampalataya nag-iipon lang sa loob ng silid. Saka sa mga takot kasi sila Doon sila sama-samang nanalangin. Pero ganun pa naman, pinapasok at nagpapakita sa kanila ang Panginoong muling nabuhay. See? The reason why we have formed a fellowship so that all over the world, mayroon tayong pupuntahang magpapalakas ng ating loob sa panahon ng ating pangangailangan.
Amen ba? The third is, ito, bato sa langit, ang tatamaan nito, mag-blow out na. Mag-blow out na. Let go of all your bitterness and be at peace with everyone. Karamihan sa atin, kaunting diferensya, sumasama na ang loob. No? Sa the moment na nagtanim tayo ng sama ng loob kanino man, yung ating peace, inner peace ay nadi-disturb. Nagugulumihanan. Amen ba? So kailangan pakawalan natin yun. Paano natin mapapakawalan yung ating mga sama ng loob? Paano? Tatawa? Tatawa ng tatawa? Tawad. Tawad. Akako tatawa. Hindi. Sabi sa Hebrews 12:14-15, pakinggan nyo ito. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. So, when you have that bitterness inside you, bitter, ano ba yung bitter? Mapait, no? Subukan mo uminom ng mapait na apdo. Ano itsura ng mukha mo? Hindi maipinta. Diba? Ganyan ang may taglay na sama ng loob. Hindi maipinta ang mukha lagi. Lagi nakasimangot. Laging parang uutangan. Laging parang dadayain. Kaya sama ng loob yun eh. Nakakagulo pala yan at saka nakakahawa. So, sikapin nating makasundo ang bawat isa. Amen? Paano makakasundo yun? Mag-usap kayo. No? Confess your faults one to another and pray for each other so that your feelings will be healed. Sabi sa James chapter 5 yan. Confess your faults one to another and pray for each other so that you may be healed. Para magamot, mabigyan ng lunas yung sama ng loob nyo. No? Sapagkat yung sama ng loob, walang gamot yan. Kahit herbal, hindi pwede dyan. Amen ba? Ang solusyon lang sa sama ng loob is pakikipagkasundo. Magkasundo na kayo. Otherwise, pag hindi magkasundo, hindi tatagal ang buhay nyo. Fourth step, to keep your peace at all times in times of trouble, most especially, is stay focused on Jesus. Fix your eyes on Him, for He is our peace. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi maunawaan ng sanlibutan ito. Amen? Now, how do you fix your eyes on Jesus? Hindi naman sa inyo magpapakita yun in the physical form. Paano? Ano ba yung ibig sabihin ng fix your eyes on Jesus? Lagi nating titingnan siya. Ano yun? Ibig sabihin nun, ituon natin ang ating isipan at kalooban sa sinabi ni Jesus. Sa salita ng Diyos. Amen? Sapagkat si Jesus ang salita.
Kapag narinig natin ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin, nakikita natin ang Panginoon. Anong itsura ba ni Jesus? He is good all the time. God is good all the time. Amen ba? So, if God is good all the time and still focus tayo sa Kanya, anong feeling natin? Good. Good. You will always feel good. Kahit na ano man nangyayari sa paligid mo, you will always feel good. Kahit na kahit na pinipintasan ka na, di ba? So, pag pinipintasan ka, sasabihin mo sa kanila, duling ka lang. Hebrews 12, chapter 12, verses 1 to 3 says, Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition of sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Isip-isipin natin yung dinaanan ni Kristo, na hinamak siya ng mga makasalanan, walang kasalanan, ipinako sa krus, hinagupit, pinatay, no? Pero doon sa cross, anong mensahe ng Panginoon? Sinabi ba ng Panginoon, patayin sila lahat? O, hindi. Sinabi ng Panginoon sa Panginoon, sa Ama, sa pala, itong mga pumapatay sa akin, patawarin mo sila, Ama. Amen ba? Narinig niyo yun? Hindi ni minsan sinabi ni Jesus sa mga pumapatay sa Kanya, patayin din sila, Ama, lahat. Pero ang sinabi, patawarin silang lahat sapagkat alam nila ang kanilang ginagawa. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Pangilan na yon. So pag sinabing stay focused on Jesus, meaning wag yung kaliligtaan yung mga pangaral ng Panginoon, yung mga halimbawang ipinakita niya sa atin. Nag-iwan siya ng magandang halimbawa na dapat natin tularan hanggang doon sa cross. Nag-iwan siya ng magandang halimbawa doon sa cross. Amen ba? Ngayon, pagdating ng kapigatian, pagdating ng mga trouble sa ating buhay, yun ang ating alalahanin. Si Jesus nga higit pa dito ang kanyang dinaanan. Pero, sabi doon sa Biblia, because of the joy set before him, he endured the cross. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, binaliwala niya ang hapdi ng hagupit sa kanya doon sa cross at ng mga pako hanggang sa sauling sandali nang siya'y malagutan ng hininga. Sapagkat alam niyang sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay, dala ang mga binihag ni Satanas noong unang panahon. Amen ba? At yan ang nangyari nga. After 3 days, ipinarada ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga binihag ni Satanas na kanyang pinalaya sa pamagitan ng kamatayang tinanggap niya. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, the fifth is to keep your joy and your peace all the time. Dadalhin ko po kayo sa Genesis chapter 7. Chapter 7. Okay. Genesis chapter 7 verses 1 to 5 says, The Lord then said to Noah, Go into the ark,
you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 of every kind of clean animal, a male and its mate, and 2 of every kind of unclean animal, a male and its mate, and also 7 of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. 7 days from now, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. Okay. This is the greatest trouble that happened during Noah's time. Before it happened, alam ng Diyos na mabigat itong bagay na ito. Kung mag-iisa si Noah, baka hindi siya makatagal. Baka mag-suicide si Noah doon sa loob ng daong. No? So, nang magawa na ni Noah ang daong, ang utos sa kanya ng Panginoon ay ipasok mo na sa daong ang iyong buong pamilya, ang asawa mo at mga anak mo. At magsama ka ng mga ito, ibon, hayop, na magkakapares. Isang lalaki, isang babae. Ibon na lalaki, ibon na babae. Ibon na tupa, lalaking tupa, at saka babaeng tupa. Pares-pares. Ano sa tingin nyo ang ginawang nyo ng Diyos? Dahil kay Noah yun. Sabi niya, because I have found you righteous in this generation, I will save your race. Ililigtas ko ang lahi mo. 7 days from now, bubuksan ko na ang durangawan ng langit, ibubuhos ko malakas na ulan, ganon din ang mga panggagalingan ng tubig sa ilalim ng lupa para malubog ang lupang ito sa baha. Pero bago ginawa niya yon, may pinagawa ang Diyos kay Noah. Ano yon? Ano sa tingin niyo yon? Iyon ang tawag na group support. Family is the first. Group support in times of troubles, in times of calamities. The family is the best group support. Kaya marami ngayon nagsusuicide pagdating ng panahon ng kagipitan o problema sa buhay o depression sapagkat wala silang family support. Now, ito po, prevalent po ito sa ating bansa sapagkat marami po sa atin ay nasa ibang bansa. Naiwan dito ang kanilang mga mahal sa buhay. Bakit nga ba nagkaroon ng maraming durogista? Why are there so many addicts in our country? By the hundreds of thousands, 700,000 na daw ang sumusoko ngayon. Why? Because pagdating ng depression, nag-iisa sila. Wala silang pamilyang malalapitan na magbibigay sa kanila ng comfort o mananalangin para sa kanila. Napakahalaga po yung family support. No? May mga taong dapat mabuhay pa, no? Sa ganong kalagayan. Pero ginugusto na lang nilang mamatay na. Bakit? Parang wala na sa kanilang nangangailangan. Hindi na sa kailangan mabuhay. Wala nagbibigay sa kanila ng desire para mabuhay pa.
Pero kung nakikita mo ang buong pamilya mo sa paligid mo, kahit nahihinga-lingalo ka lang, kahit mapupugtang ka ng hininga, lalaban ka pa. Lalo ka pa nagsasabi sa mga, laban, laban, laban. Don't give up. Nasusundan niyo ba? God knows that. That's why, sinabi from the beginning in Genesis, it's not good for man to be alone. I will give him a suitable helpmate. Hindi mainam sa tao ang mag-isa. Karamihan kasi sa atin, kaya ko na yan. Kaya ko na mabuhay. Kahit wala ka, maghiwalay na tayo. Pero pag hiwalay naman, no, pag may sakit, mayroon bang ihipo sa kanya? Mayroon bang magpapalakas sa kanya ng loob? Now, a fellowship like this is an extended family. Lalo na kayong nandiyan sa ibang bansa, sa bawat sulok ng daigdig, malayo sa inyong sariling pamilya, you find a fellowship like this sa El Shaddai. This is your extended family. Everybody here is welcome. Dapat welcome natin ang bawat isa sa atin. Wala tayong dapat tatanggihan. Bakit? Sasabihin mo, wag kang makialam dito sa amin. Sa patingkat na hindi ka rito sa amin, ay kung mapunta ka rin sa kanila. Sabihin sa iyo yan. I want everybody in this fellowship to welcome everybody. So that in times of crisis, mayroon tayong matatawagang manalangin sa atin, mayroon tayong matatawagang magpatulog sa atin kahit isang oras man lang. Mayroon tayong mapupuntahang makakainom tayo ng kape. Kape sa umaga doon sa isa, kape sa tanghali doon sa isa, pagdating ng hapon doon lang sa may isa. Pagkatapos sa isang linggo, babalikan mo naman sila. Hindi ba? Hindi ba masaya yun? Amen? Yan po ang purpose ng church, ng iglesia. Para mayroon familia ang Diyos dito sa balat ng lupa na nagkakatulungan, nagpapalakas ng loob sa isa't isa at nagbibigay ng comfort sa panahon ng ating pangangailangan noon. Amen? And finally, kagalakan ang aking nadarama Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. nalaman kong susi Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya pinapala. Finally, Ako ngayon ay bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! finally, Ang buhay ko ngayon siksik-liglig. buhay ko ngayon siksik-liglig ng biyaya. Kung may pagsubok Kung may pagsubok pa, Sana ay hindi alintana. pagkat ako'y puno-puno Ako'y ng punong-puno ng pag-asa at kalakasan. sa Sapagkat sa landas ng kabanaran, O kagalangan taas sa mga kamay. Finally, Kung ngayon, malaya na. ako ngayon malaya na. Sumigaw ang kayamanan. Ako ngayon mayaman. Lumundag ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! finally, Finally! finally, Kung ngayon, may bagong buhay. ako ngayon may bagong. Lumundag ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Sumigaw ang mga tagumpay.
Purihin, purihin ang Panginoon. Now finally, to keep that peace that only God can give, ano ang dapat gawin natin? Naalala nyo yung isang tao sa Biblia na dumaan ng tinding problema sa buhay? Sino yon? So, nang dumating ang sari-saring masamang balita sa kanya, anong ginawa ni Job? Balikan natin yung Aklat ni Job. Chapter 1. Isang araw from verse 13. Pakinggan niyo ito. Job chapter 1, verses 13 to 21. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa mga kapatid. Di kaginsa-ginsay, humahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabiyo, kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sabi naman nito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito ay may dumating na naman. Sunod-sunod na masamang balita ito. Ang sabi, sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga Kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamilyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos makatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin pa rin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi si Yahweh. Narinig niyo yun? Hindi niya sinisi si Yahweh. Sa lahat ng masamang balitang nangyari sa kabuhay niya, at totoong nangyari, hindi niya sinabing, Lord, bakit? Hindi sinabing, pagsubok ng Diyos sa akin ito. Hindi niya binintingan ang Panginoon. Anong ganawa ni Job? Para hindi mababala sa kanyang kapayapaan, nag-ahit ng ulo. Nag-ahit ng ulo, tapos naghubad. Nagpatira pa sa lupa at sumamba sa Diyos. So, para hindi ka maapektuhan ng anumang pangyayari, gayahin niyo si Job. Agad siya, nakahit siya ng buhok, nagpakalbo ng buhok, parang silawas. Ayun. Tapos naghubad. Tapos dumapa sa lupa at nagpuri sa Diyos. Nagpuri sa Diyos. Ano? Magagawa niyo yun?
Ay, hindi. Kung gusto nyo manatili talaga sa inyong kapayapaan ng Diyos, gagawin natin yun. Bakit? Pag nakita mo sariling kayo, marang ka salamin. Malulungkot ka ba? Totoo yun. Alam mo, sa totoo lang, pag binabasa ko ang Biblia, natatawa ko. Pero ganito po, kung gusto niyang kwento, ano ang makasama Anong sinama ng Diyos doon sa daong kay Noah bago binuhos yung baha? Mga ibon, pares-pares. In other words, alam yung baha pala, hindi lang 40 araw, 40 gabi. Yun yung buhos ng ulan. Pero inabot po si Noah inabot po ang baha ng 10 buwan. Na-imagine nyo yun? 10 buwan, nakakulong doon si Noah sa barko. Ay kung wala siyang kasama doon, baka nasiraan ng bait yun. No? Pero alam ng Diyos ang kailangan ni Noah. Kaya sinama niya yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, tapos yung mga hayop na bantay na kanyang alaga. Sinama niya. So habang nandoon si Noah, hindi binibilang yung araw at gabi. Doon sa Bakit? Naaliw siya doon sa mga ibon. Naaliw siya doon sa... Sabi ko sa inyo, aking manok May araw-araw, may naduduty dyan na isang disciple para mag-aral sila. Ang problema ko ay, ang mga manok nag-aaral sa kanila. Silang pinag-aaralan ng mga manok. Hindi sila tututo. Mayroon kong ibang dalagita mga sisiw na, yun ang pasaway. Nakita yung isang, nakita nandun sa kabilang dulo. Ay yung isang dalawa ang pintuan namin, 3 ang gate namin ng aming bahay. No? May daanan doon sa ilalim. Doon dadaan sa garahe. Mamaya, nasa lubong na namin. Sa jage, mabuti nakita namin yung isang dalagita. Nako, relax na naglalakad sa sidewalk. sabi namin, halaka ka, sabi ko niya, saan ka pupunta? Paano nakalabas ito? Pinataboy namin pabalik doon sa bahay. Nakabalik, tapos nakita ko yung sabi ko, ito pa naman ang parusa doon sa nakaduting disciple. Pag may nakalabas sa bakod na isang manok, 1 buwan suspendido yan. Wala silang hallelujah. Nakikita ko kasi doon sa bahay, naglagay ko ng mga camera. Dahil sa mga manok na yun Kahit hindi ko mababa ng aking kwarto, nakikita ko na yung mga manok. At saka kung saan nakapwisto yung bantay sa manok. Yung isa naman, kahapon na isang araw, halaka, 2 pintuan ng gate ang bukas. Kako, bakit bukas yan? Nasaan yung bantay? Ay, nandun sa sidewalk. Yung bantay. Anong ginagawa? Nagdadamo. Sabi ko, Brad, ano ba duty mo ngayon? Bantay po ng manok. O ba't kako nagdadamo dyan sa sidewalk? Ay, yung mga manok mo, kako nakasalabas na. Sabi ni Sister Belen, tina mo mga disciple mo, ang tatalino. Sabi na yun. Ito na ngayon. Ayawan ko, kung pinaglarawan ako ng mga tao, may dumating sa akin, may dalang lovebird. Lovebird, nasa hawla. Ang hawla pa naman niya, napakaliit. Palibas, ano ba ito? Kung mabubuhay ba ito itong lovebird na ito? Iniwan sa akin. Regalo daw niya sa akin. Lovebird. Pagkatapos, hindi ko alam kung pagkain noon doon. Ay siguro, walang pakain yun sa lovebird. Iniwan na lang sa akin. Hallelujah. Ito na ngayon, pinagbasa namin yung lovebird. Mahilig ka magmasin ni Sister Bill. Sabi ni Sister Bill, pagmasaningin natin ang ginagawa ng lovebird niya. Bakit tinawag siyang lovebird? Ay laging nagtutukaan. Lagi silang nagli-lips to lips. Hallelujah. Sabi ni Sister Bill, pagmasdan mo yan. Pagmasdan mo, sabi ko, ako mo nang gagayahin yan.
ito na ngayon. Isang gabi, narinig namin yung kalabog. May pusang dumating. Akala namin yung mga sisiw na yung pinuntan ng pusa. Ayun pala pinuntan yung lovebird. Mabuti na lang, hindi niya napasok yung cage, yung hawla. Alam mo ginawa ng pusa? Itinulak. Kaya nakalabog. Pagkasing namin sa umaga, nakita namin nandun sa, yung lovebird, nandun sa loob ng hawla, pero tulala. Tulala silang dalawa. Kako, ano nangyari sa inyo? Sabi ni Sister Belen, yan ang kumalabog kagabi. Sabi niya, kawawa naman, nasyak yata yan. Dalawang araw, tulala talaga sila. Basta anong gawin ang bati namin? Wala, tulala talaga. Nawala yung peace nila. At saka, mukhang hindi sila magkakilala. Kalayo na. Lalayo. Kako, anong gagawin natin dyan? Kawawa naman. No? Sabi ni Sister Belen, ilagay natin doon sa puno, malaking puno. Lagyan na natin ng net doon na malaki para sila malayang makalipad. Ano? So, kaninang umaga, pagkatapos ko ng jogging, dinaanan ko sila, yung dalawang yun na lovebird. Mahilig talaga mag-usyuso eh. Sabi ko, kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Aba, biglang nagsalita yung isa. Pagkatapos yung isa rin, nagsalita na. Natauhan siguro, pagkasyak nila nawa na, no? Pagkatapos, alam mo, nakita ko, nagyakap ulit sila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin na ang Diyos. Diba? At sabi ko sa inyo, yan ang gawin niyo mga mag-asawa. Kahit na nakakasyak ang mga eksenang nakikita nyo. Pakaraan ng isang gabi, 2 gabi, peace. Sasabi mo, peace. Peace na tayo. Kasi pag hindi tayo nagkaroon ng peace, magkakapira-piraso tayo. Amen ba? Nakita niya ng sikreto. Bakit ang brother Mike nyo ay hindi tumatanda? May inner peace. Diba? How did I get that? For 50 years. Pinaganyan ako ni Sister Belen. Sabi niya doon sa isang maliit na bata doon sa bahay. Tanda mo ito, 5 ang dinisiplina ko sa aking mata. 5 bata. Bakit 5? 4 lang ako ang anak namin. Bakit lang 5 yan? Naging 5 yan. Kasama ka doon. Tinurang niya akong anak. See? Kaya hindi niya ako maiwan-iwanan. Maari bang iwan ng ina ang kanyang anak? Hindi. Kaya pagka hindi nagugustuhan ng mister nyo, iturin yung anak. Amen ba? Sabi nyo, peace. Be with you. And also with you. Taasan niyo mga prayer request. Make your request be made known unto God. Alam niya na paano panatilihin ang peace. Be joyful always. Kahit na inuutangan ka, be joyful. Kahit hindi nagbabadyo ng utang sa iyo, be joyful always. Bako pananakaw yung joy niya mong yan. Amen? Ang joy ay kambal ng peace. Amen. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa kapayapaang tanging kayo ang makapagbibigay sa amin. Ngayon, tinatanggap ko
sa aking puso ang kapayapaang ito at akin namang ibabahagi sa iba nang sa gayon maging payapa ang mundong ito. Sa ngalan ni Jesus, ako po ay nananalig at nanampalataya na anuman ang mangyari sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng araw sa buhay ko, ang kapayapaan mo ang siyang maghahari sa akin. Amen? Amen. Okay, baba ang iyong hawak kamay and find your partner. Okay. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, be joyful always. 1 plus 1. Pangalawa, sabi mo, pray continually and give thanks. Ulitin nyo, pray continually and give thanks. Manalangin lagi at magpasalamat sa Diyos. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Pag ginawa niyo yung dalawang bagay na yon, joyful kayo lagi, laging nanalangin at magpapasalamat, ano ang tatanggapin niyo? Sasayo, the peace of the Lord will be with you. Iyan ang huling sasabihin niyo. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. The peace of the Lord be with you. Okay, tasa kamay. Tasa kamay. Pagtapong ko sa inyo, isisigaw niyo 3 ulit. Peace, peace, peace. Akin ito. Ulitin niyo. Peace, peace, peace. Akin ito. Pagdating niyo sa bahay, siguradong peace kayo, ha? Pag inaway kayo, peace pa rin. Amen? Are you ready? God bless you all. Salamat sa Diyos.